guys! Welcome back again to my channel. For today's video, ang isi-share ko sa inyo ay about sa Australian Tourist Visa Application. Updated Visitors Visa Application dito sa Australia. Nabanggit ko last time na gagawan ko ng video ang pag-a-apply ko ng tourist visa ngayong 2023 dahil expired nga na naman ang aking visa. Ang nakukuha ko lang naman kasi na visa is 1 year. So, yearly din ako nagre-renew or nagre-apply ulit ng visa. Each entry ay pwede kang magstay dito sa Australia straight 3 months. And then after 3 months is pwede kang mag-exit. Ganon. So, ganon yung style, guys. Actually, dito ako sa Australia ngayon. Galing kami sa Melbourne at eto ang aking view yan. Nandito kami sa Gold Coast ng Josawa ko. Anyway, ang isi-share ko sa inyo ay yung mga changes ng visitors visa application like sa fee, biometrics, kung kailan kailangan may interview at yung mga requirements na din isi-share ko sa inyo, guys. At syempre, isi-share ko na din sa inyo kung paano mag-lodge ng application at tips kung paano makakuha ng grant visa. Kaya kung gusto nyong malaman kung paano, lalong-lalo na sa mga first time na mag-apply or mag-travel going to Australia, eto ay makatulong to sa inyo, guys. Kaya kung gusto nyong malaman kung paano, then keep watching. Hindi ako travel expert, would never be an expert, kaya ang isi-share ko dito ay based lang sa aking experiences at nalalaman. Palawa, meron pala akong shared videos about sa kung paano mag-apply ng US visa. Yes, DIY yan, guys. Actually, 2019 ko pa ata na-share yon at kailangan kong gawan ng updated one. Pero at least kung papanoorin nyo is makakatulong pa rin sa inyo, guys. At meron din akong shinare na video about sa experience ko sa embassy nung in-interview ako kung ano yung mga questions, kung ano yung mga tinatanong ng mga consul, at yes, kung ano yung mga pwedeng gawin, ano yung mga pwedeng idalhin sa embassy. At meron din akong ma-shared videos kung paano mag-enter sa Macau, sa Hong Kong, Vietnam, Cambodia, Taiwan. Yes, guys, lalong-lalo na kayong mga first-timer na napadaan ngayon dito sa channel ko, makatulong yun sa inyo. Browse nyo lang sa channel ko at watch nyo lang. Yes. So ngayon naman, tayo sa topic natin, Australia Tourist Visa. So ang Australian Tourist Visa, kung nakakuha ka ng grant visa, then syempre, ito na yung time mo para, alam mo yon, ma-visit mo yung friends, relative, kapag explore sa Australia. And aside from that, kapag nakakuha ka ng grant visa or nakakuha ka ng visa going to Australia, is pwede kang mag-study sa Australia ng 3 months. Ito yung mga short courses. Ang masama lang is hindi ko alam kung ano yung mga short courses na pwede mong i-enroll kasi pwede kang mag-aral ng 3 months, guys, once na nakakuha ka ng grant visa ng visitors visa. Wala pa akong experience about those, kaya wala talaga akong may share sa inyo. Ang alam ko lang is pwede kayong mag-enroll for 3 months or mag-aral for 3 months. Ngayon, sabi ko kanina is i-share ko sa inyo kung ano yung mga changes ng pag-apply ngayon for tourist visa application going to Australia. So, ano nga ba yung changes sa pag-apply ngayon? For me, guys, medyo mahigpit ngayon as far as I know. Why? Dati kasi is wala silang biometrics. Nung 2021 or 2022, as to my experience, ang alam ko, kaya sila nag-require ng biometrics that time. Kasi nasa Vietnam ako nung nag-apply ako and then ni-require nila ako for biometrics. So, ang alam ko lang is ni-require nila ng biometrics yung visa application mo dahil sa COVID. Pero hindi pala ganon. This year, last April, ay ni-require na pala ng embassy ang lahat ng mga visitors, applicants na mag-a-apply ng visa going to Australia ay kailangan ng magpa-biometrics. So sa Pilipinas, guys, dalawa lang naman yung credited or offices na pwede kang magpa-biometrics. Isa sa Cebu at isa sa Makati. Kung gusto yung malaman kung saan sa Makati, paano kumuha ng appointment, magkano yung babayaran, meron akong ginawang video about this. So, eto yun, guys. Kung interesado kayo, watch nyo lang din yan. Okay? So, nandyan lahat yung mga pwede nyong gawin.
about sa pagpapa-biometrics. So another changes sa Australia visa application is nag-increase sila ngayon ng visa fee. So dati ang binabayaran is nasa 145 Australian dollar. And then ngayon is 190 Australian dollar na. Correct me if I'm wrong. $190 na ngayon, guys. Australian, ha? Ito yung fee kapag nag-apply ka outside Australia. Kapag inside Australia, nag-apply ka ng visitor's visa, ang alam ko is mas mahal. Guys, every time na nag-apply ako ng tourist visa going to Australia, ay ginagawa ko lang to through online. DIY to, guys. Kung ang tanong is saan pwedeng mag-lodge ng application, saan pwedeng mag-apply. So, eto, make sure na yung website na pupuntahan nyo is correct. Kasi ang daming scammer ngayon, guys. So, dito kayo mag-apply, www.homeemiaccount.gov.au. Yes, make sure na tama yan, guys, yung website na pupuntahan nyo para hindi kayo ma-scam. Okay? So, yan lang naman. Kailangan nyo i-click yan at makikita nyo dyan ang iba't ibang visa application. So, visitor yung a-applyan natin kasi magtutur lang naman tayo doon, okay? So, meron kasi dyan, student visa, work, holiday visa, and work visa. So, dito lang tayo sa may visitor's visa. So, click nyo dyan yung subclass, visitor's visa, subclass 600, okay? And then after that, complete the application form. So, make sure na lahat ng isasagot nyo dyan or ilalagay nyo sa form nyo ay correct. Tama, okay? Walang mali. Be careful. Lahat ng info na ilalagay nyo dyan is correct. And then, after, pay the visa fee. So, pwede kang magbayad through your credit card or pay online, something, chuba-chuba, eme-eme. And then, next is upload your required documents like your passport, yung mga supporting documents mo. Kung may ma-sponsor ka, then, attach mo din yung mga documents ng sponsor mo. And then, next, is submit. So, kapag na-submit mo na, ang next na gagawin mo is to attend your biometrics appointment. So, bago ka magpa-biometrics or pumunta sa Makati or kung nasa Cebu ka, nasa Cebu, ay kailangan meron kayo yung biometrics letter. May i-email sa inyo na nire-require kayo for your biometrics. So, may letter yan, guys. Hindi kayo basta-basta pumunta na lang doon sa embassy para magpa-biometrics. Wait nyo na lang muna yung letter sa inyo na nire-require kayo for biometrics kasi kailangan nyo yung documents na yon, letter na yon para ipakita sa embassy. Kung gusto nyo malaman kung paano yung gawin, meron din akong ginawang video. Eto yon. Lahat yan, guys. Kung gusto nyo malaman, watch nyo lang yan. Okay? And then, next, after the biometrics, kapag okay na, kapag natapos na lahat, sa experience ko is naghintay lang ako ng mga like 3 days and then nakuha ko na yung result ng aking visa. Grant visa, nakakuha ulit ako ng 1 year. May mga question pa ba? Nagigets nyo ako, guys. So, yun lang and ganun lang kasimple. Ganun lang naman. So, ano pa ba yung question? Tips. Yun nga, nasabi ko kanina na magbibigay ako ng tips kung paano para, alam nyo yun, magkaroon kayo ng mas high yung chance nyo to get a grant visa. So, ito yung tips sa application nyo para makakuha ng grant visa. Kailangan, una, complete and accurate yung mga information na nilagay nyo sa application nyo. Number 2, ensure na lahat ng documents na required ay nasubmit mo. Lahat ng mga documents na required, yes, lahat ng mga possible documents na pwedeng makatulong sa application mo, ipasa mo, okay? Next is demonstrate strong ties to your home country. Ito yung mga like employment or family commitments. Another thing is yun nga, be honest and transparent to your intention to visit AU. Kung kailangan mo ng mga like cover letter to explain yung purpose of travel, and kung kailangan mo na mag-provide ng details, then do it. Madali lang, yung simple letter lang, okay? Bet na yun. After that, prepare yourself pa rin for interview. As to may experience, hindi ko pa na-experience na interviewan ako ng mga consul or ng embassy, Australian embassy para lang sa visa application ko. Pero case to case basis, guys, minsan may mga ini-interview din
daw. Okay? Pero sa akin, hindi ko pa na-try. What else, guys? Pwede kong i-share dito yung requirements. Kung ano yung mga possible requirements para, alam nyo yun, kuha kayo ng visa going to Australia. So, ito yung mga documents. Ano yung mga documents requirements for visitor visa application? Number 1, yung passport. Valid passport at least 6 months. Copy of your ID if applicable. Ito yung pinakamahalaga, guys. Isa sa mga pinakamahalaga, financial support like bank account, statement, or financial asset. Another thing is documents proving ties in Philippines like proof of employment or like for example, estudyante ka, magtutour ka sa Australia, then proof of your enrollment or school documents. ME. Alam mo na yon, mga school documents mo, ganon. Another thing is a travel itinerary or travel activity, yung mga booking mo. Like for example, nagbook ka ng Disneyland, nagbook ka sa Opera House. Yes, mga ganon, mga Disneyland, mga tourist activity or travel activity. Tama ba? Tourist activity? Tourism. Ganon. Yes. Yon. Kung may mga ganon kayo, then include it also. One thing more is letter of invitation from relatives or your friends. Kung in-invite kayo, kung doon kayo dediretso, then magpagawa na lang kayo ng letter din. Okay? And then, ano pa ba? Yung financial requirements. So, ito yung mga payslip or employment contract, mga 3 months bank account, tax record, income tax return, documents, or credit card statements, or proof of owning your house or rental. Yes, tama ba? Yes, and then kung may ma-employer ka, letter from employer na inaalaw ka na, alam mo yon, magbakasyon at or i-visit yung family mo sa Australia. And then another thing is kung nagtatrabaho ka naman, then employment certificate. Ang isa pa na pwede mong gamitin na documents is yung proof that, like for example, kung estudyante ka, proof na yun nga, nag-aaral ka sa Pilipinas. Kung nag-aaral ka pa sa Pilipinas habang, alam mo yun, nag-a-apply ng visa. So, pwede yun, guys. So, yun lang yung mga requirements na alam ko. At, syempre, kung may sponsor kayo, again, kailangan yung mga documents ng sponsor, yung mag-i-sponsor sa inyo, yung mga possible documents. So, lahat ng yon, kung willing naman yung sponsor mo, mga bank statement niya, mga bank accounts niya, tax records kung meron, lahat. Kunin nyo na din, guys, para alam nyo yun, makakuha talaga kayo ng grant visa. Yun lang. Ano pa ba yung mga question? Kung may mga question kayo, guys, just comment down below, okay? So, I think yun lang yung pwede kong ma-share sa video natin today. So, sana meron kayong natutunan or nalaman sa video today, lalong-lalo na sa mga first-timers. Sana nagkaroon kayo ng idea. Kung may mga question kayo, just comment down below. So, please don't forget to click like kung nagustuhan ang video. Bye for now and see you sa susunod na video. Bye!